Welcome back mga Karil Asia Talk. Paano kung isang araw, bigla mong maramdaman na may mali sa sarili mong alaala? Ang Forgotten ay isang psychological thriller na dahan-daang gumugulo sa isip ng manonood, isang kwento tungkol sa pamilya, trauma, at mga lihim na pilit itinatago ng nakaraan. Sa pelikulang ito, hindi mo alam kung kanino ka maniniwala at kung alin ang totoo sa mga alaala mo. Nagsisimula ang kwento kay Jean na lumipat sa kanilang bagong bahay kasama ang kanyang ama, ina, at nakatatandang kapatid. Ang kanyang kuya na si Yu ay isang maasahang tao na labis niyang hinahangaan. Matalino at atletiko si Yu at palakaibigan din kaya't popular siya sa mga kaibigan at mahal ng kanyang pamilya. May pilay ang kaliwang binti ni Yu dahil sa isang aksidente sa sasakyan ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi ito hadlang upang manatili siyang aktibo araw-araw. Sinimulan nilang ipasok ang mga kasangkapan sa kanilang bagong bahay sa tulong ng mga taga-buhat. Taong 1997 noon. Isang panibagong simula sa kanilang bagong tirahan. Nalaman ni Jean na pansamantala muna siyang makikihati ng kwarto kay Yo dahil ginagamit pa ng dating may-ari ang isang silid bilang imbakan ng kanyang mga gamit. Habang nagliligpit sila ng kanilang kwarto, tinawag ng kanilang ina si Yo pababa, kaya naiwan si Jean kasama ang isa sa mga taga-buhat. Tinanong ng taga-buhat si Jean tungkol sa edad ng kanyang kuya. Natawa na lamang si Jean dahil madalas mapagkamala na hindi sila magkamukha. Bumalik si Yo at sinabi sa taga-buhat na tulungan ng kanilang ina sa kusina habang ipinagpatuloy nilang dalawa ang pagliligpit ng kwarto. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang paglipat ng mga gamit. Sa isang maulang gabi, nagsalo-salo sila upang ipagdiwang ang kanilang bagong bahay. Pinaalalahanan sila ng kanilang ama na huwag bubuksan ang nakalak na kwarto gaya ng kahilingan ng dating may-ari. Makikihati muna sila ng kwarto hanggang sa mailabas ng dating may-ari ang mga gamit nito sa loob ng halos isang buwan na ikinatuwa ni Jean. Habang kumakain, nakarinig si Jean ng isang malakas at mabigat na tunog mula sa nakalak na kwarto sa itaas, ngunit sinabi ng iba na baka kulog lamang iyon. Bago matapos ang salo-salo, pinaalalahanan ng ama si Jean na inumin ang kanyang pang-araw-araw na gamot laban sa depresyon. Unang gabi nila iyon sa bagong bahay. Naunang matulog si Yu habang si Jean ay nakikinig ng musika gamit ang earphone. Bigla siyang nakarinig muli ng malakas na tunog mula sa silid. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang imbestigahan iyon. Bago pa man niya mabuksan ang pinto, lumitaw si Yu sa likuran niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sabay silang nakinig sa labas ng kwarto ngunit wala silang narinig na kahit ano. Iginiit pa rin ni Jean na may narinig siya kaya dinala siya ni Yu sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin. Habang nakatayo sila sa ilalim ng ulan, nag-uusap sila sandali upang lumino ang kanilang isipan. Nagpasalamat si Jean kay Yo dahil palagi itong nariyan para sa kanya. Kinuha ni Yo ang kanyang flip phone upang sagutin ang tawag ng kanilang ama na may ipinapagawa sa kanya, kaya nauna siyang bumalik sa bahay at iniwan si Jean na mag-isang nag-e-enjoy sa ulan habang nakikinig ng musika. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya ring bumalik si Jean ngunit hindi inaasahang nasaksihan niya ang pagdukot sa kanyang kuya ng isang grupo ng mga lalaki na isinakay siya sa isang van at agad na umalis. Tumakbo siya pauwi upang ipaalam ito sa kanyang mga magulang at tuluyang nawalan ng malay. Habang walang malay, paulit-ulit siyang nananaginip ng isang bagay na pakiramdam niya ay totoo. Pagkalipas ng ilang araw, nagkamalay rin siya. Masaya ang kanyang mga magulang na ligtas siya, ngunit nananatiling nawawala si Yu. Sinabi nila na darating ang mga investigador upang tanungin siya tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Isinalaysay ni Jean ng eksakto ang kanyang nakita at ibinigay pa ang plaka ng itim na van na ginamit ng mga dumukot, ngunit iginiit ng mga detective na walang ganitong sasakyan. Dahil dito, nadismaya si Jean at tinapos ang interogasyon. Nagsimula ang paghihintay, inaasahan nilang makikipag-ugnayan ng mga dumukot para sa ransom. Pagkaraan ng 2 linggo, walang mahalagang nangyari. Paulit-ulit na nananaginip si Jean ng parehong eksena na tila napakatotoo, at bukod pa rito ay binabangungot siya tungkol sa nakalak na kwarto. Bigla, sa umaga ng 19 na araw mula nang mangyari ang pagdukot, umuwi si Yu ng mag-isa. Wala siyang anumang alaala ng nangyari. Naniniwala ang doktor na dahil sa trauma ay napigilan ang kanyang mga alaala. Napansin ni Jean ang maliliit na pagbabago sa kilos ni Yu. Madalas itong lumalabas sa gabi ngunit umuuwi na bago mag-umaga. Na noong una ay hindi pinansin ni Jean. Isang araw, iinumin na sana ni Jean ang kanyang pang-araw-araw na gamot ngunit nahulog ito sa ilalim ng kitchen counter. Nang subukan niyang pulutin yon, dumating si Yo at inanyayahan siyang kumain, dahilan upang hindi niya mainom ang kanyang gamot sa araw na iyon. Tinanong ni Jean kung saan pumupunta si Yo tuwing gabi, ngunit sinabi lamang nito na baka panaginip lang iyon. Pagkatapos kumain, umalis si Yo upang gawin ang kanyang mga gawain.
Habang papalabas siya ng pinto, napansin ni Jin na ang pilay ni Yu ay nasa kanang binti, kahit na dapat ay nasa kaliwa. Tinawanan lamang ito ni Yu at naglakad palayo. Bumalik si Jin sa kanyang kwarto upang mag-aral para sa entrance exam hanggang gabi. Kinagabihan, sabay-sabay kumain ng buong pamilya, pagkatapos ay bumalik si Jin sa pag-aaral hanggang sa makatulog siya sa ibabaw ng mesa. Biglang nagising si Yu at pinaglalaroan ng mechanical pen sa mukha ni Jin bago umalis. Sa una ay nagkunwari lamang natulog si Jin, ngunit nagpa siya rin siyang sundan si Yu. Nang sumakay si Yu sa isang taxi, mabilis namang tumawag si Jin ng isa pang taxi upang sundan siya. Bumaba sila sa isang malapit na palengke. Nakita ni Jin si Yu na nakikipagkita sa dalawang lalaking mukhang goons na siya ring mga detective na nagtanong sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Habang patuloy na sinusundan ni Jin si Yu, hinarang siya ng dalawang lalaki at hinabol. Kaya wala siyang nagawa kundi tumakbo. Nang akala niya ay ligtas na siya, biglang lumitaw ang kanyang kuya at pinatulog siya. Kinabukasan, nagising si Jin na nakahiga pa rin sa mesa kung saan siya nag-aral bago sundan si Yu. Gulat na gulat siya kaya tumakas siya kay Yu at ikinulong ang sarili sa banyo. Sinubukan ni Yu na kumbinsihin si Jin na hindi totoo ang lahat dahil hindi niya nainom ang kanyang gamot noong nakaraang araw. Sinabi ni Yu na ang habulan, ang taxi, at ang mga goons ay pawang mga guni-guni lamang niya. Medyo kumalma si Jin at humingi ng paumanhin kay Yu. Nang bumalik siya sa pag-aaral, nakita niya ang tinggang lapis na nahulog mula kay Yu noong nakaraang gabi at naalala niyang hindi niya kailanman nabanggit kay Yu ang tungkol sa taxi. Dahil dito, naging sigurado si Jin na ang bumalik mula sa pagkakadukot ay hindi niya tunay na kapatid. Ikinwento niya ito sa kanyang ina at nagplano silang sundan si Yu sa susunod na paglabas nito, kinagabihan. Muli siyang nanaginip ng masama tungkol sa nakalock na kwarto. Pagkagising niya, nagtungo siya sa kusina upang uminom ng tubig. Hindi sinasadya niyang narinig ang kanyang ina na may kausap sa telepono, sinasabi kay Yu na nagsisimula ng maghinala si Jin sa kanila. Habang papalapit si Jin, ang langit-ngit ng sahig ay nakaalerto sa ina. Mabilis na tumakbo palabas si Jin upang magtago habang sinusubukan ng ina na hanapin ang pinanggalingan ng tunog. Kumbinsido ang ina na si Jin iyon kaya umakyat siya upang tingnan ang kwarto nito. Mabilis namang umakyat si Jin sa panlabas na pader ng bahay sa ilalim ng ulan pabalik sa kanyang kwarto sa itaas. Nakatago siya sa ilalim ng kumot bago pa man dumating ang ina, ngunit basang-basa siya at bukas ang bintana, malinaw na galing siya sa labas. Tinawagan ng ina ang ama upang sabihin na nabuking na ang kanilang lihim. Hindi na kinaya ni Jin at tumalon palabas ng bintana. Nakita niya ang ama sa gate na patuloy pa ring sinusubukang kumbinsihin siyang sila ang kanyang pamilya, ngunit kumbinsido na ngayon si Jin na hindi rin niya tunay na pamilya ang kanyang mga magulang. Dahil dito, tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis habang hinahabol ng isa sa mga goons. Pagdating niya sa istasyon, ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon sa mga pulis, ngunit lalo lamang silang nalito. Nang sabihin ni Jin na siya ay 20 taong gulang, mas lalo pang naguluhan ng mga pulis at pinatingin siya sa salamin. Sa wakas, tumingin siya at nakita ang isang mas matandang lalaki. Sa puntong iyon, napagtanto niyang hindi na siya kasing bata ng inaakala niya. Taong 2017 na, hindi 1997, litong-lito at galit, bumalik siya sa bahay at dumiretso sa nakalock na kwarto. Doon ay nakita niya ang dalawang mannequin na nakahiga sa sahig na may pekeng dugo. Dumating ang pamilya at humingi si Jin ng paliwanag. Ipinaliwanag ng binatang nagpapanggap na kanyang kapatid ang isang pagpatay na nangyari sa bahay 20 taon na ang nakalipas, noong ika-20 ng Desyembre taong 1997, isang ina at ang kanyang teenage na anak na babae ang pinatay, ngunit hindi nalutas ng pulisya ang kaso. Makalipas ang ilang taon, inupahan ng pamilya ng biktima ang binata upang hanapin ang salarin. Matapos ang masusing investigasyon, natukoy niyang si Jin ang pumatay. Kaya dinukot at tinorture siya ng kanyang grupo upang makuha ang kanyang pag-amin. Gayunpaman, wala siyang alaala na siya ay isang mamamatay tao. Dahil dito, nagpa siya ang binata na subukan ng hypnosis upang maalala niya ang nangyari. Gumawa sila ng plano na ibalik si Jin sa kanyang huling masayang alaala at muling likhain ang mga pangyayari bago ang trahedya upang maalala niya ang gabing iyon. Maayos ang takbo ng plano hanggang sa inaresto ng pulis ang binata dahil sa pandaraya. Pinalaya siya makalipas ang 19 na araw na nagpapaliwanag sa pagdukot na nasaksihan ni Jin. Ang misteryosong tunog mula sa nakalock na kwarto ay ang muling pagsasaayos ng eksena ng pagpatay ng grupo, at upang mapanatili si Jin sa ilalim ng hypnosis, binibigyan nila siya ng espesyal na gamot na iniinom niya araw-araw. Bagamat pinaniwalaan ni Jin ang kwento, iginiit niyang hindi siya pumatay ng kahit sino. Sa sandali ng kalituhan, tumalon siya palabas ng van upang tumakas. Hinabol siya ng mga ito ngunit bumangga ang van sa isang puno.
Sinubukan ni Jin na umalis sa lugar ngunit isang truck ang dumaan at nabangga siya sa sandali ng kawalan ng pansin. Habang nakahandusay siya sa lupa, nagsimula nang bumalik ang kanyang mga alaala. Sa flashback, kasama ni Jin ang kanyang tunay na pamilya sa loob ng kotse nang bigla silang maaksidente. Namatay ang kanyang mga magulang at naiwan sa kritikal na kondisyon ang kanyang kuya. Makalipas ang 6 na buwan, sinabi ng doktor na kailangan ng agarang operasyon ng kanyang kapatid. Dahil sa masamang kalagayan ng ekonomiya ng bansa at pagiging high school graduate lamang, nag-post siya sa isang internet forum upang maghanap ng trabaho. Nilapitan siya ng isang anonymous user at inalok ng trabaho kapalit ng pera. Ang pumatay ng isang babae. Dahil desperado sa pera, pumayag siya. Ibinigay ng anonymous user ang address at mga tagubilin kung paano papasok sa bahay. Inutusan si Jin na patayin ang babae ngunit huwag sasaktan ng 2 anak nito. Sa loob ng bahay, nag-alinlangan si Jin at muntik nang umatras ngunit lumapit ang babae at nang makita siyang may hawak na kutsilyo ay napasigaw ito. Sinabihan niya itong huwag sumigaw at sumunod naman ang babae, ngunit bumaba ang anak na babae at nakita siya. Nagpanik ang bata at tumakbong paakyat upang magtago. Hinabol siya ni Jin at aksidenteng nasaksak. Nang makita ng ina ang sugatang anak, napasigaw ito at sa gulat ay nasaksak din ni Jin. Bago siya tuluyang umalis sa bahay, lumitaw ang isang batang lalaki. Sinabihan niya itong matulog, magbilang hanggang 110 at hintayin ang kanyang ina. Sumunod ang bata. Paglabas ni Jin, nakita niya ang larawan ng pamilya at napagtantong ang bahay ay pagmamay-ari ng doktor ng kanyang kapatid. Nakipagkita siya sa anonymous user at tulad ng hinala niya, ito nga ang doktor ng kanyang kuya. Ipinaliwanag ng doktor na kailangan niya ang insurance money ng kanyang asawa upang mailigtas ang kanilang mga anak mula sa kahirapan dulot ng krisis sa ekonomiya. Nagalit ang doktor nang malaman na napatay rin ni Jin ang kanyang anak na babae. Sinubukan niyang itulak si Jin mula sa bubong, ngunit siya ang nadulas at namatay sa gitna ng kanilang pag-aaway. Natapos ang flashback at nagkamalay si Jin sa ospital. Nandoon ang binatang nagpapanggap na kanyang kuya. At handa nang mag-inject ng lason sa IV ni Jin nang sa wakas ay umamin siya sa pagpatay. Naalala na niya ang lahat ng detalye at sinabi ang buong katotohanan. Habang ikinukwento ni Jin ang nangyari, inamin ng binata na siya ang batang lalaki noong gabing iyon. Lumaki siyang nagdurusa sa ampunan at hindi napakinabangan ng insurance money dahil kinuha ito ng kanyang mga kamag-anak. Tinanong niya si Jin kung sino ang nag-utos sa kanya na patayin ang kanyang ina. Pinaghinalaan niya ang sariling ama dahil nagparehistro ito ng maraming insurance bago mamatay ang kanyang ina, ngunit nagsinungaling si Jin at sinabing siya lamang ang may kagagawan. Nabasa ng binata ang kasinungalingan at umalis dala ang mapait na katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan. Sa huli, hindi nila kinaya ang katotohanan, tumalon ang binata palabas ng bintana habang itinurok ni Jin ang lason sa kanyang sarili. Para sa akin, ang Forgotten ay isang pelikulang tahimik pero sobrang epektibo. Hindi ito umaasa sa madugong eksena, sa halip, binibigatan nito ang suspense at mga plot twist na talagang mapapaisip ka. Ang lakas ng emotional impact, lalo na kapag nagsimulang mabuo ang katotohanan. Isa ito sa mga pelikulang mas lalong gumaganda habang papalapit sa dulo. Sa huli, pinapakita ng Forgotten na hindi lahat ng alaala ay ligtas balikan, at hindi lahat ng katotohanan ay handa tayong tanggapin. Isa itong pelikulang mag-iiwan sa iyo ng tanong kahit tapos na, at minsan, ang pinakamalaking kaaway natin ay ang sarili nating isipan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng mind-bending thrillers, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa Real Asia Talk para sa mas marami pang Asian movie recaps na gugulo sa isip mo. Kita-kits sa susunod na video.